Kilalanin pa natin ang tallest longganisa vendor na si Raul Dilio kasama si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ba height mo? Wala. Parang 2 maliliit feet tayo, taller katabi ni po siya sa akin. Okay, ano ra ba ang rason? Bakit siya nahinto sa pagbabasketball, pag-aartista? Balita ko lumalabas din siya sa ibang pelikula. Yes, Pops J. Actually, nag-start siya sa University of the East nga, pero doon siya talagang na-hone din sa NBA na tinatawag nilang liga. Medyo amateur league siya. Pero nung time na yun, nagkaroon siya ng knee injury at dahil nga din sa tangkad niya, bumagal daw yung galaw niya as a basketball player. Kaya nahirapan siya na magpatuloy pa sa pagbabasketball. Kaya nag-proceed siya sa pagiging artista, no? Kaya doon sa pag-artista, gumaganap siya bilang yung kapre kasi nga matangkad siya. Tapos gumanap din siya bilang Frankenstein, ganon. At yung pinaka-latest niya actually, Pops J, hindi pa naman siya talagang tumitigil sa pag-aarte, dun sa Batang Quiapo daw. Sa Batang Quiapo, lumabas siya. Hoy, reseller pala ng longganisa itong si Raul. Bakit naisipan itong gawing racket? Actually, Pops J, kasi daw yung kaibigan niya talaga yung nagsusupply nito. Siya yung gumagawa ng longganisa. Dahil nga daw, maliit lang yung puhunan niya at gusto niya magsimula ng isang negosyo. Talagang inisip niya na, what if tulungan ko na lang tong kaibigan ko? At dahil nga din mahilig siyang mag-ikot-ikot sa mga bayan nila, ayun, nag-resell siya yung smoked garlic longganisa na... Agaw pansin naman talaga kung ganyang katangkad ang nagbebenta ng longganisa. Anong reaksyon ng mga tao? Nakakarami ba siya ng benta? Nakakaubos ng paninda? Actually, Pops, kinukuha niya lang 30 kilos na longganisa. At dun sa 30 kilos, may ilan daw na nagpapareserve na. Siguro mga 10 kilos yung nakareserve na dun para sa mga... Ubus ka agad? Yes, sa buyers. Pero may mga times pa rin na kahit 30 kilos nga yung binebenta niya, sabi niya sa akin na kulang pa rin daw kasi yung kinikita niya dahil nga meron siyang 2 anak, meron siyang asawa na katulong niya actually sa pagbebenta. So yung pagpapaaral sa 2 niyang anak na nasa grade school pa lang, talagang kulang pa rin kahit nakakaubos siya ng benta niya. Si Raul ay may iniindang mga sakit, no? Nagkakasya naman ba yung kinikita niya mula sa pagbebenta ng longganisa? Actually, Pops J, kasi 700 to 800 pesos a day lang yung kita niya sa isang araw, kulang pa nga daw yun. At yun nga kasi, yun na lang din yung collective na naiipon nilang mag-asawa. Kaya doon makikita natin nga sa... ang dami nagpapaselfie. Dapat sumisingil din siya sa kada selfie. Actually, Pops J, tinatry niya na din daw kasi talaga mag-vlogging para daw may pumasok pang income. Pero ayun nga, hindi pa sapat yung kinikita niya. Nakwento ba niya kung kamusta sila nung mga nakakalaro niya before? Nakikita pa ba sila? Sabi sa akin, Pops J, meron pa naman daw ibang nakakausap, pero hindi din talaga ganun kadalas. Kasi ngayon nga, talagang nakafocus siya dun sa kanyang pamilya at sa kung ano man yung negosyo niya. At yung madalas niya nakakasama ngayon yung mga kasamahan niya din sa trabaho. At yun nga din, sinasabi niya sa akin na gusto niya daw mas mag-connect pa sa ibang tao kasi ang plano niya sana ay magkaroon din siya ng sariling pwesto. Nakilala siya sa pagbabasketball. Nakakalaro pa ba siya ng basketball bilang hobby na lamang? Bilang hobby, Pops J. Nayayaya pa rin, ha? Yes. May mga humahamon actually sa kanya kapag nakikita siya na pag may nakita silang ring, sabi nila, basketball. Yes. Kasi naabot niya talaga, parang mas natangkad pa siya actually, Pops J, minsan sa mga ring, no? Pero yun nga, kayang-kaya ibanta ring kaya, no? So one-on-one siguro, ipahama natin. Feeling ko, kaya nga, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.